Ang nakaraan sa Minsan Lang Kitang Iibigin, ang pagkahiwalay ng landas nila Carlos at Joselito at ang kanilang pagbibinata, at pagpapapansin ni Cynthia at si Hana ang pinapangarap ni Carlos ngunit hindi siya gusto nito. Sa pagpapatuloy ng kwento sa tahanan nila Joselito ay naghahanda ang kanyang pamilya para pumunta sa Bukirin dahil ito ang pangunahing pinagkukunan nila ng pangkabuhayan. Joselito, handa na ba ang lahat? Baka may makalimutan, tanong ng kanyang ama. Opo itay, tugon naman niya. Kailangan ni Joselito magsipag, para makakain silang mag-anak, ito ang ginagawa niya kapag walang pasok sa paaralan. Biglang naalala ni Aling Isabel si Carlos kung kumasta na kaya ang lagay niya sa mayamang pamilya. Kumasta na kaya ang anak ko, sana mabuti lang siya. Sambit niya sa kanyang isipan, tuwing naiisip niya ito ay pumapatak ang kanyang mga luha, nagsisisi at nanghihinayang, pero napagtanto niya na mas mabuti na rin na ipinaampon ang isa sa kambal para makaranas ng kaginhawaan sa buhay. At nang nasa Bukirin na sila ay nandun rin ang kababata niyang si Bimbim. Si Bimbim ay may pagkalalaki, kumilos pero magandang dalaga at siya ang palaging kasama ni Joselito sa kanyang mga lakad. Biglang tinawag si Bimbim ng kanyang bunsong kapatid na si Rafi. Kuya, ate pala, pinapauwi ka muna ni inay dahil may importante na gagawin sa bahay, sambit ni Rafi. Huwag kang makakuya-kuya dyan, kapag naabutan kita tatamaan ka sa akin, tugon ni Bimbim, at tumakbo papalayo si Rafi para hindi maabutan. At dito lang muna natin tinatapos ang Kabanata 2 sa kwentong Minsan Lang Kitang Iibigin sa panulat at kathang isip ni Batang Rider.